Po. Yan, second week na po agad ng August. Yan, at ang Diyos po ay maraming ginagawa sa buhay po natin. Amen. So, ngayon po, tayo po ay magbabago na po ng topic. At ang topic po natin sa hapon po na ito, 14 ways we are to be like Jesus in. O sa Tagalog po, mga paraan upang tayo ay maging katulad ni Jesus sa. So, bago po tayo mag-umpisa sa hapon po na ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, tinataas namin sa iyo ang Rama Pios Bible Study. Sa hapon na ito, dalangin namin, Panginoon, buksan mo ang aming mga spiritual eyes, spiritual ear. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ituturo mo sa amin sa hapon na ito. Na-appreciate ka namin, Holy Spirit, ikaw po ang maging teacher namin sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. So, 14 ways we are to be like Jesus. So sa hapon po na ito, apat lang po yung i-discuss ko. So, number 1, yan, mga paraan upang tayo ay maging katulad ni Jesus. Saan po? So, number 1, righteousness. Pag sinabi po nating righteousness, ito po yung katwiran, matuwid, o kabanalan, devotion, devoted siya. Yan, dito po sa 1 John chapter 3 verse 7, kung tayo po ay may mga Bible, sabayan niyo po ako sa 1 John 3:7. Mga anak, huwag kayong paninlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang sabi niya po dito, ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid katulad ng Panginoong Hesus. So number 1 po na paraan upang tayo po ay maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Ano po yung gagayahin natin sa Kanya? Yung katwiran niya kung paano po siya lumakad ng may kabanalan. Amen po. Dito po sa John chapter 15 verse 10 to 14, basahin ko po, sabi niya pong ganun dito, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Verse 12, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Ang sabi niya po dito sa John chapter 15 verse 10 to 14, ang tunay na matuwid, ang tunay na lumalakad ng may kabanalan, sabi niya pong ganun dito, ay lumalakad sa pag-ibig. Dahilan ang Panginoong Hesus po natin ay pag-ibig. Amen po. Yan, sabi niya pong ganun dito, dahilan sa pakikipag-isa po natin sa Panginoong Hesus, tayo po ay itinuring na matuwid. Ulitin ko po ulit, dahilan sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus, tayo po ay itinuring na matuwid. Dito po sa Ephesians chapter 1 verse 4, basahin ko lang po saglit. Ephesians chapter 1 verse 4, sabi nga pong ganun dito, bago palikhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung tayo po ay may katabi, sabihin mo sa Kanya, pinili ka ng Diyos. Amen po. Sabi nga dito, dahil sa pag-ibig ng Diyos. So number 1 po na paraan upang tayo ay maging katulad ni Jesus. Saan po? So number 1, yung righteousness o yung katwiran. Kaya tayo ay nakakalapit sa Diyos. Yan, sa Diyos Ama, dahilan sa katwiran ng ating Panginoong Hesus. Amen po. So, number 2 po, na paraan o ways, sabi niya po dito, 14 ways we are to be like Jesus in.
So, number 2 po, freedom from the world. Sa Tagalog, kalayaan mula sa mundo. Dito po sa John 17, verse 14 to 16. Yan, sundan nyo na lang po ako sa John 17, verse 14 to 16. Sabi niya pong ganun dito, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaupuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Yan, yung mga tumanggap po sa Panginoong Hesus. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Kaya nga po tayo po, nung tayo na nakipag-isa po tayo sa Panginoong Hesus, tinanggap natin siya bilang Diyos, Panginoon, at sarili nating tagapagligtas. Hindi na po tayo taga rito sa mundo. Amen? Yan, sabi niya po dito sa Romans chapter 12, verse 1. Yan, isa pa pong verse sa number 2, freedom from the world. Yan, kalayaan mula sa mundo. Dito po sa Roma chapter 12 verse 1. Sabi niya pong ganun dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaya nga po ang pagsamba natin sa Panginoon ay hindi lang tuwing Wednesday or Sunday, kundi araw-araw ng buhay po natin. Ito po ay worship natin sa Panginoon. Amen? Sabi niya dito, para maging malaya tayo sa mundo, everyday ng buhay natin, i-offer natin ang sarili natin sa Panginoon. Yung way of living natin. Kamusta po tayo kapag tayo po ay nasa labas ng simbahan? Dapat nakikita pa rin po ang pagiging Kristiyano po natin. Amen po? Yan, maging malaya tayo na gawin yung tama. Amen po? Dito po sa James chapter 4 verse 4 o Santiago chapter 4 verse 4. Sabi niya pong ganun dito, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Sabi niya pong ganun dito, kaaway ng Diyos ang kaibigan ng sanlibutan. Kaya nga po, huwag po tayong umayon sa makamundong gawain. Layuan na po natin. Umalis na po tayo. Sabi niya dito, kaya wag na tayong umayon sa makamundong gawain ng mundong ito. Amen po, tayo po ay nilinis na, tayo po ay inako na po ng Panginoong Hesus lahat ng ating mga kasalanan. Tayo po ay pinalaya na ng Panginoon sa mundong ito. Ang sabi niya pong ganun dito, mga paraon upang tayo ay maging katulad ni Jesus, or 14 ways we are to be like Jesus in. Sabi niya number 1, yung righteousness o yung katwiran. So number 2 po, freedom from the world. Kalayaan mula sa mundo. Pwede po tayong mag-enjoy sa mundo na ito na hindi po tayo kailangan magkasala. Amen po? Ayan. Sabi nga pong ganun dito, ang kailangan po nating gawin, i-offer daw po natin yung sarili natin sa Panginoon everyday ng buhay natin. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 1. Amen? So, number 3 po, yan, isa pa pong verse, dito po sa number 2. Sabi niya po dito sa 1 John chapter 2, verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay umiibig sa Ama. Ulitin ko po ulit, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Bakit po? Ito po ay temporary lang. Yan, temporary lang po yung mga bagay dito sa mundo. Kaya nga sabi niya po dito, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 15. Kung gusto nating maging malaya sa mundo, kung tayo po ay may katabi, sabihin mo sa kanya, gusto mo bang maging malaya?
Yan, kung gusto po natin maging malaya sa mundong ito, ibigin natin ang Diyos ng totoo. Ulitin ko po ulit, kung gusto natin maging malaya sa mundong ito, ibigin natin ang Diyos ng totoo. So, number 3 na po tayo na paraan upang tayo ay maging katulad ni Jesus. Ano yung tutularan natin? Yung mga katangian ng Panginoon. Amen? So, number 3, sabi nga pong ganun dito, self-crucifixion. Ano po yung ibig sabihin po nun? O yung self-sacrifice. Ito yung sinusurrender natin yung buhay natin sa Panginoon. Dito po sa Galatians chapter 2 verse 20, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko na sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Kaya ngayong buhay na ito, kaya ngayong itong katawan na ito ay sa Panginoon na. Amen po. Yan, sabi nga po dito, isa pa pong verse sa Romans chapter 6 verse 11. Pwede niyo po akong sundan, Romans 6:11, sabi nga pong ganoon dito, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen po. Patay na sa kasalanan, ngunit buhay na kay Kristo. Amen po, dahilan ng kasalanan, ito po yung pumapatay ng spiritual natin, ng relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga sabi niya dito sa Romans 6:11, ituring na natin ang sarili natin bilang patay. Ibig sabihin po nun, si Jesus na yung nabubuhay po sa atin. Amen po. Hindi na ikaw yung nabubuhay sa sarili mo, kundi si Kristo na. Hindi ka na alipin ng kasalanan, kundi alipin ka na ng kabanalan. Kasi bakit lumalakad ka na ng may kabanalan? Ikaw ay para kay Kristo at hindi para sa mundo. Amen? Ikaw ay para kay Kristo at hindi para sa mundo. So, last one po, dito po sa number 4. Ulitin ko lang po yung topic po natin. 14 ways we are to be like Jesus in righteousness, freedom from the world, number 2. Number 3, self-crucifixion. Hindi na ikaw na nabubuhay sa sarili mo, kundi ang Panginoong Jesus na. So, number 4 po tayo. Sabi niya pong ganoon dito, walking in newness of life. O paglakad sa bagong buhay. Dito po sa Romans chapter 6 verse 13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Kaya nga po, itong buhay natin, dapat ang laging nag-glorify. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po, ang kinakausap po ng yung mga tao po dito sa Romans. Ito po yung kailangan natin kunin dito, na dapat ang buhay po natin ay lagi nating itong ino-offer sa Panginoon. Amen? Dito pa po sa Galatians chapter 5, verse 16 to 26, basahin na lang po natin. Yan, isang sinasabi niya po dyan, na ito po yung mga dapat nating gawin, at yung mga hindi natin dapat gawin. Nandyan po yung fruit of the Holy Spirit. Ano yun? Yung love, yung joy, yung peace, yung kindness, faithfulness, gentleness, long-suffering, self-control, na dapat ayan po yung nakikita sa buhay po natin. Amen po. Wala na yung dating buhay natin, kundi tayo po ay nabago na. Tayo po ay binago na ng Panginoong Jesus. Amen po. Kaya nga sa mundong ito, lagi may solusyon po sa mga problema po natin. Amen po.
So sabi niya pong ganun dito, 14 ways we are to be like Jesus, o yung mga paraan upang tayo ay maging katulad ni Jesus. Una, yung sa righteousness, yung paglakad sa katwiran, paglakad sa kabanalan. Amen po. So pangalawa, yung freedom from the world. Yung kalayaan dito sa mundo, tayo po ay pinalaya na ng Panginoong Jesus. So number 3, yung self-crucifixion o yung pag-surrender ng buhay natin sa Panginoon. At ito po yung last, number 4, walking in newness of life. Yung paglakad sa bagong buhay. Last verse ko po dito sa Ephesians chapter 4 verse 24. Dito po sa Ephesians chapter 4 verse 24. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen po. Sabi niya pong ganun dito, dapat ito na po yung nakikita sa buhay po natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen po. So sa bawat isa po sa atin na narito, sabi niya pong ganun dito, mga paaraan upang tayo ay maging katulad ni Jesus. Ano yung tutularan natin? Tutularan natin kung paano siya lumakad na may kabanalan, na may katwiran, yung devoted ng Panginoon. Sabi niya dito, number 2, yung freedom from the world. Pwede kang mag-enjoy sa buhay na ito. Pwede tayong mag-enjoy sa buhay na ito na hindi natin kailangan ayunan yung kasalanan ng mundo. Amen po. So, ang solusyon, sabi po ng Romans chapter 12, ialin natin yung sarili natin everyday sa Panginoong Jesus. Amen po. Hindi sa sarili nating lakas, kundi sa lakas, sa kapangyarihan ng Panginoon. So, number 3, self-crucifixion o yung self-sacrifice, yung pag-surrender ng buhay natin sa Diyos. Hindi na tayo yung nabubuhay. Kaya nga, ingatan natin yung katawan po natin. Amen po? Ingatan po natin yung sarili po natin. Yan. Ang sabi niya dito, ikaw ay para kay Kristo. Hindi ka para sa mundo. Ikaw ay para kay Kristo. At last po, number 4, walking in newness of life. Paglakad sa bagong buhay. Amen po? So, ito po yung mga paraan. Marami pa po ito. Ito po yung mga paraan para mas lalo pa po tayong makalakad ng may kabanalan. Amen po? Ito po yung mga dapat natin gawin kasi ito po yung ginawa ng Panginoong Jesus nung siya po ay nandito sa lupa. Amen? So, sige po, tayo pong lahat ay minsan pa yumuko at manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, nagpapasalamat kami sa mga oras na ito, ang mga paraan na ito, Diyos. Dalangin namin, Panginoon, Ikaw ang laging makita sa aming mga buhay. Lord, patuloy na i-correct mo kami, umold mo kami sa mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para kami ay tubusin sa mga kasalanan namin, O Diyos. Patuloy na inaalay namin ang buhay namin as a living sacrifice, Panginoon, para sa iyo. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin. Ingatan mo ang bawat isa na nakikinig at makikinig pa sa Rema Pills Live na ito. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po. God bless po ulit sa bawat isa. Ingat po tayong lahat.